Ngayong linggo lamang ay nagpakita na naman ulit ang tinatawag na monster ship ng China sa West Philippine Sea, at hindi lang ito nag-iisa dahil may mga kasama pa itong mga malalaking vessels din ng China Coast Guard, at papalapit ng papalapit ang mga ito sa coastline ng Pilipinas. Nasorpresa umano ang National Security Council ng Pilipinas sa mas tumitinding agresyon na pinapakita ng puwersa ng China, at mas lalo pa silang dumadami sa ating territorial waters, at pahirapan na sa ngayon ang Philippine Coast Guard sa kanilang magiging aksyon patungkol dito. Ang nakabantay noon ay ang BRP Teresa Magbanwa ng Coast Guard na pinakamalaking barko sa kanilang armada, ngunit sa sobrang gamit na ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea ay nag-overheat ang nasabing vessel, kaya pinalitan ito ng BRP Gabriela Silang. Medyo may kalakihan din naman ang BRP Gabriela Silang na nasa 83 meters, ngunit kung ikukumpara ito sa monster ship ng China na nasa 165 meters, ay mistulang patrol boat na lang ang ating vessel at wala pa itong dalang mga weapon system. Halos lahat ng barko ng Philippine Coast Guard ay tanging mga 12.7mm heavy machine gun lamang ang pangunahing dinadala at mga water cannon, kaya matapang tayong pinapasok ng ibang mga banyaga sa ating territorial waters dahil walang armas ang ating mga vessels. Hindi ibig sabihin na kapag lalagyan ng armas ay gagamitin na talaga ito ng ating Coast Guard, kundi isang babala at panakot lamang na hindi basta-basta ang ating mga pwersa doon. At sa bagong balita, mukhang naisipan na ng Coast Guard na magkaroon ng mga armadong vessels matapos inilabas sa isang dokumento na bibili ng 3 armadong patrol vessels ang Pinas, at inaasahang ito ang mga Cape-class patrol vessels na offer ng Australia. Sinasabing hinanapan talaga ito ng pondo ng ating senator na si Juan Miguel Zubiri upang matuloy ang proyektong ito, at nasa 2.5 billion pesos ang magiging halaga ng 3 vessels. Hindi pa kasama dito ang ikakabit na armas ng Coast Guard. Medyo may kaliitan ang mga ito kung ikukumpara sa BRP Gabriela Silang dahil nasa 60 meters lang ang mga ito, ngunit kapag nilagyan ito ng armas at bumili pa ng mas marami ang Philippine Coast Guard, ay mas mababantayan pa ng husto ang West Philippine Sea. Ang sinasabing ikakabit sa mga patrol vessels ay ang mga 30mm remote controlled cannon na katulad sa nilagay sa mga Acero class ng Philippine Navy, at napakaganda ng plano na ito dahil magkakaroon na ng pangil ang ating Coast Guard. Malaking tulong ang mga armas dahil maliban sa pwede itong gamiting panakot sa Chinese militia vessels, ay pwede din itong pangdepensa, lalo na sa panahon ngayon na uso ang mga drones dahil napaka-accurate na ng mga kanyon sa ngayon. Hindi lang din mga 30mm remote controlled cannon ang pwedeng ilagay sa mga patrol vessels dahil base sa website ng OSTAL ay pwede din ang mga ito lagyan ng mas malaking 40mm cannon, depende na lang din kung ano ang gustong ilagay ng Pilipinas. Umaasa tayo na hindi lang ang mga bagong Cape-class vessels ang malalagyan ng mga armas, dahil sinasabi rin na pati ibang Coast Guard vessels ay pinaplano na rin lagyan ng mga kanyon, at sana'y magawa ito sa lalong madaling panahon. Kasalukuyan tayong mayroong 2 Teresa Magbanwa vessels na malalaking barko na may habang nasa 97 meters, at may paparating pa tayong 5 ganito mula sa Japan, at walang saysay ang pagiging malaki nito kung wala namang pangil ang mga vessels, at hindi rin ito mapapaalis ang mga nanghihimasok sa ating teritoryo. Ang dapat na nakalagay sa mga vessels na ito ay mga 57mm naval gun katulad sa mga nakakabit sa Chinese vessels, pati na rin sa mga Coast Guard ng ibang bansa, at kayang-kaya ito bilhin ng Pilipinas. Makikita na malaki ang pag-usad ng modernisasyon ng Philippine Coast Guard kumpara sa hukbong sandatahan, dahil na rin sila ang nasa frontline sa ngayon at palaging nakikipagharap-harapan sa China, kaya kailangan talaga nila ng mas maraming vessels.
Marami ding offer ng mga patrol vessels ang South Korea at sana ikonsidera din ito ng ating Coast Guard dahil kailangan pa natin ng mas malaking vessel sa ating mga teresa magbanwa upang matapatan at hindi mabuli ng China Coast Guard. Samantalang sa isa pang balita na patungkol pa rin sa West Philippine Sea, lumalaki na naman ang presensya sa ngayon ng US Navy sa ating teritoryo matapos na mataan noon ang isang US Navy surveillance vessel malapit sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at sinasabing inoobserbahan nito ang galaw ng China. At nitong nakaraang linggo lang din ay nagsagawa ng joint patrols ang US Navy at Philippine Navy na kung saan nagpadala ng 2 warships ang Pinas, samantalang ang Amerika naman ay nagpadala ng 3 warships sa West Philippine Sea. Alam natin na pagpapakitang lakas lamang ang mga ito at hindi mapapaalis ang pwersa ng China sa ating katubigan, kaya karapat-dapat lang na magdagdag din ng mas marami pang warships ang Philippine Navy sa lalong madaling panahon bago masakop talaga ng China ang ating territorial waters.